Guys, for today's video, ang pag-uusapan natin, ang tagal na pala natin hindi na-discuss or napag-uusapan si Gcredit. Ano meron kay Gcredit? Well, apparently, nakita ko sa Reddit ang isang issue about Gcredit. Ganito kasi, di ba normal ang meron kang credit line, tapos kapag pumalya ka ng bayad or nagkakaroon ka ng habitual late payment, it's either nagko-close yung account or binabawasan yung credit limit. Eto, ngayon ko lang narinig to kay Gcredit na from 40,000 na Gcredit, naging around 8K na lang. Anong problema? Bakit nagaganito na rin yung Gcredit ngayon? Well, may nakita akong isang magandang point of view ng isang Reddit user and possible nga na ito yung reason kung bakit. And feeling ko, ito rin yung karamihang reason ng mga iba't ibang credit line or online lending app na pagkat nagbayad ka, biglang mawawala. Yan. So, yan yung pag-usapan natin ngayon. So, samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ito yung Reddit post. Gcredit decreased from 40K to 8.1K na lang. On time naman akong magbayad and never na late sa payment. Mataas naman ang Gcredit score, bakit kaya? Anyone po na naka-experience ng ganito. So, di ba? Tingnan nyo yan, from 40,000 na Gcredit, biglang naging 8,000 na lang. Tapos, ito naman, sabi niya, on time din naman siya nagbabayad. And also, mataas yung Gcredit score. So, ano yung nagiging reason? Ito yung upon reading the thread sa Reddit, ito yung nakita kong medyo swak na reason kung bakit nga ba. Sabi ni Calm Neil, sabi niya, it's simple, liquidity issue. Maliit na yung nagpondo sa Gcash app. Tulungan na lang natin, mine was 25K down to 8K Ggives. Don't wanna mention my Gloan and Gcredit grabing baba. I pay 1 day before due date. Natulungan naman tayo ni Gcash, yun lang. Meron din silang challenges and struggle instead na i-bash natin. So mahaba yung comment niya. Post nyo lang tong video na to read the full comment. But yeah, parang tama yung possible na reason kung bakit from 40K naging 8K na Gcredit limit na lang siya. Yeah, so sa dami na ng tao may Gcash, may access sa Gcredit yan. Possible na hindi kayang suportahan na nagpopondo dun sa Gcredit. And it is also possible na ganun din kay Gloan at saka kay Ggives. Ako nga guys, yung Gloan ko, 2 months pa yata yun. And then nagkaroon ng text message na nag-aalok to early pay para daw maka-reloan. After that, bumalik naman talaga yung loan amount ko. However, hindi ko pa siya kagad kinuha. Siguro after 1 week, dun siya biglang nawala. And eventually, wala na akong access sa Gloan. And also the same with Gcredit. Ganun din. Sa Gcredit naman, binayaran ko siya. Nag 50,000 din yung limit ko. Pero 1 week, pinag-iisipan ko kasi talaga kung gagamitin ko o hindi. Kasi wala namang pangangailangan na paggagamitan. Pero after a week, biglang nawala. Yun yung experience ko with Gcredit na nawawala. And until now, ineligible daw ako to the Gloan and Gcredit. Eto sila, buti pa, dinowngrade lang yung credit limit nila, ginawang 8K. Pero there are other people na katulad ko na nawawalan ng access dito sa credit line na to. Naisip ko rin, okay naman ang credit score ko. Pero bakit ako nawalan? And marami na rin nag-iisip sa inyo ng ganitong reason kung bakit. And ito yung pinakamalapit na sagot sa tanong natin bakit. It's liquidity issue. Mukha ngang hindi kaya ng mga nagpopondo yung mga amount na naibigay na sa atin. Because parang, syempre, di ba, kung isipin nyo naman, dumadami ang customer nila na naging eligible dito or pinagbibigyan nila. So, makes sense na it is possible na hindi ganun kalakihan ang pondo na nagpapautang. Ito, may comment pa nga Nung minsan pumunta ako sa Mr. DIY, I asked kung bakit nawala yung Gcredit option kasi nagagamit ko naman dati. Sabi ng cashier, hindi daw kasi pumapasok yung payment sa kanila kahit may payment confirmation na nire-receive both buyer and merchant. Mukhang hindi lang sa wallet faulty si Gcash. Yun yung sabi niya. So meron pa
na nag-second dyan. Oo nga, yan din ang sabi ng partner ko na nag-work sa isang coffee shop. If hindi natatanggap, delayed naman yung pasok ng payment sa kanila, kaya hirap daw talaga sila. So it seems na marami na rin palang merchant ang nagto-turn off ng option for G-Credit or G-Loan or G-Gives. Basing from this, as a merchant, mukhang mahirap nga magkaroon ng business kung delayed pumapasok yung payment sa inyo. Kung ako nga naman ang merchant, edi i-disable ko na lang yung option to pay via G-Gives and G-Credit. Well, buti na lang sa akin kasi available pa naman ang aking G-Credit. Hindi ko na nga lang talaga ginagamit. Siguro more than a year or so na hindi ko ginagamit ang G-Credit ko. Kasi, bakit ko gagamitin ang G-Credit na may daily interest versus sa mga Atome na kaya magbigay ng 0% interest for 1 month or ni BillEase na ganoon din na kaya magbigay ng 0% interest for 1 month. And then, syempre, meron ako mga credit card. So, syempre, kung saan tayo makakatipid, well, doon tayo. So, kung yan, i-compare natin nga si G-Credit versus sa kung ano meron ako na Atome, BillEase, credit card, well, talagang ito yung pipiliin ko kasi wala akong additional cost na babayaran. Sa mga tao naman dyan na walang option, well, mukhang talagang nakakahinayang na ganito na bigla kang mawawala ng credit line or biglang bababaan ng credit line mo. Kasi parang naka-incorporate na itong G-Credit sa inyong monthly budget. May magagawa ba tayo about this? Well, apparently wala. So, if this is a liquidity issue or pondo issue, then we can just hope for the best. Pay our bills on time and make sure yung utilization natin ay hindi natin na-max to 100%. Kasi it's a turn off din sa mga lending institution na na-max out. Ibig sabihin, masyado kang nakadepende doon sa credit line. So, kapag binaba nila, at least kung hindi ka nakadepende 100% doon, hindi ganun kasakit sa'yo. Okay, for our question of the day. Naniniwala ba kayo dito sa possible reason na wala na nga silang pondo kaya nagbabawas yan ng ano? Kasi maayos naman ang credit score ko, maayos naman ang pagbabayad ko. Walang ibang reason kung hindi possible na walang pondo. Naniniwala ba kayo doon? And if so, bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Marilyn KWT5720. Sabi niya, "Thank you sir, I always watch your video. I learn a lot from you." At Marilyn KWT5720, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!